Okay po, maganda po topic natin na magbibigay tayo 10 tips paano gagaling kahit hindi kayo nagpapadoktor. Okay? Pero syempre, lagi ko naman sinasabi, mas maganda magpapadoktor tayo, magpapacheck up tayo. Pero yung iba siguro, mga overseas workers, hindi makapacheck up o walang pera o walang oras. So meron tayong 10 tips. Bakit may mga tao magaling sila? Kaya nila labanan ng maraming sakit, mag-isa lang. Hindi sila nagpapadoktor. Number 1 tip, dapat good hydration. Kompleto kayo sa tubig. Okay, lagi ko nga sinasabi, inom kayo ng tubig, 8 baso hanggang 10 basong tubig or fluid in a day. Okay, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag kompleto kayo sa tubig, maraming sakit maiiwasan, maraming sakit gagaling kayo. Lalo na pagising sa umaga, 'di ba? Turo ko sa inyo, 1 baso, 2 baso maligamgam na tubig. Pag kompleto tubig mo, gagaling yung mga kidney stone, yung mga konting bato sa bato, pwede matanggal. Yung kahit yung mga UTI, urinary tract infection, 'di ba? Binabalisaw-saw tayo. Minsan na yung mga mild na UTI, inuman mo lang 2 basong tubig, matatanggal na UTI mo. Nakukuha rin ng tubig yan. Yung mga may ulcer, hindi naman talaga ulcer, mga gastritis, mga GERD, nangangasimang sikmura, tubig lang, pakonti-konti, every 15 minutes, mababawasan yung acid. So, basta good hydration, 8 to 10 glasses, of fluid or water. Pwede tubig, mas maganda. Pero kung gusto mo buko juice, gusto mo sabaw, pwede rin naman. Gusto mo soft drinks, hindi healthy ang soft drink. Basta fluid or liquid in a day. So, good hydration, maraming sakit gagaling. Yung mga nilalagnat, taas ang lagnat mo, anong gamot yan, di ba? Yung iba, paracetamol, pwede, pero tubig din yan eh. Pag nilalagnat ka, inuman mo ng maraming tubig. Pag inom mo ng tubig, pag ihi mo, mainit. Tapos bawat ihi mo, bababa ang temperature. Yung mga nag-LBM, nagda-diarrhea, ano bang gamot dyan? Tubig din, di ba? Tubig, may asin, asukal, konti, oral rehydrating solution, water pa rin. Maraming sakit gagaling. Baka hindi kayo gumagaling, tubig lang nakalimutan nyo. Ha? Simpleng-simple. Lalo na yung mga hot water, masakit ang tiyan, nag-i-spasm, hot water gawin nyo. Number 2, para gumaling sa sakit at makaiwas sa sakit. Number 2, simpleng-simple, maligo. Ligo lang araw-araw, alam nyo, simple lang. Ligo, hilamos lang araw-araw, 2 times a day, maghugas ng kamay palagi bago kumain. Ang daming sakit mapapagaling. Ligo, siyempre lahat ng mga infection matatanggal, 'di ba? Kung nahawa kayo sa trabaho, merong may sore eyes sa trabaho, merong umuubo, may pulmonya, may trangkaso, paano? Ligo ka, hugas kamay, makakaiwas ka. Hilamos, very important ha. Pwede kang magkaroon ng mga kuliti. Okay, hindi naghihilamos, madalas magkaroon ng kuliti, pwede magka-sore eyes, pwede magkatigyawat, so ligo talaga yan. At hilamos everyday. Cleanliness is next to godliness eh. Marami ka maiwasan. So, number 1, water. Number 2, ligo. Number 3, dapat maganda lifestyle mo. Gagaling ka. Anong pinakamagandang lifestyle at ugali? Dapat kompleto tulog. Pag kayo may sakit, kahit anong sakit, trangkaso, pulmonya, o anuman, heart problem minsan, 'di ba? O stress, dapat kompleto tulog mo. Pag natulog kayo ng 8 oras, 9 na oras, buong araw, itulog mo na itulog, maraming sakit gagaling. Yung iba, kompleto tulog, nawawala na yung mga back pain. Okay? Sakit sa likod, sakit sa katawan, yung mga arthritis. Bakit? Pag natutulog tayo, doon naghihilom yung katawan natin. Doon naghihilom yung mga sakit sa likod, doon naghihilom yung katawan, yung puso, pati yung immune system lumalakas sa tulog. Okay? Tapos, syempre, habang healthy, dapat hindi tayo overweight at kompleto sa exercise. Di ba? Ibig sabihin, fit tayo. So, exercise is lakad-lakad. Ang gaano karaming lakad.
Sa senior, sabi ko nga, mga 4,500 steps in a day, pwede na yan. Kung 3,000 steps lang kaya mo, pwede na yan. Kaysa wala, 3,000, 5,000 steps in a day. Yung sinasabing 10,000 steps, siguro pang bata lang yun, di ba? Pero kung hindi nyo mahabol yung 10,000, okay lang. Medyo may edad, 4,000 to 5,000 a day, steps in a day, pwede na. So, kompletong tulog, healthy lifestyle, may exercise, gagaling din sa sakit. Number 4, ito, syempre pinakamahalaga to, healthy foods. Diba? Common sense eh. Pag healthy ang kinakain mo, palagay natin, kumakain ka ng saging, diba? Saging may potassium, diba? Napakaganda yan. Carbohydrate, kumakain ka ng gulay, iwas cancer ka dyan. Diba? Kahit yung mga mani, basta wag lang mahal at mamantika. Yung buto ng kalabasa, ang ginawa kong video, buto ng kalabasa, ang taas na sa magnesium. So yan, yung mga healthy gulay, isda, saging, mansanas, mataas ang fiber ng apple. Lahat yan very healthy. Mga vitamin C, dalandan, lemon, kalamansi, orange, di ba? Lahat po yan, very healthy and right foods, gagaling din sa sakit. Yung mahilig sa sukang puti, okay din. Apple cider vinegar, pwede rin yan. May pag-aaral nga sa apple cider vinegar, medyo bababa ang timbang at medyo bababa din yung blood sugar. May konting pag-aaral yun. So yan healthy foods, gagaling din sakit kahit hindi nagpapadoktor. Number 5, yung iba, syempre, gumagamit ng over-the-counter medicine. Wala namang masama sa over-the-counter eh. Palagay natin, may allergy ka. O, uminom ka ng anti-allergy. O, gagaling ka na. Meron kang ubo, konting ubo. Uminom ka ng cough syrup. O kaya may konting sakit, konting pain reliever, mga pamahid. Okay lang naman yon. Yung mga over-the-counter na nabibili natin, lalo na kung marunong ka ng first aid, kusa ka nang gagaling eh. Kaya mo na gumaling. May konting lagnat, konting sipon, konting trangkaso, paracetamol, tubig, marami, fluids, tulog, pahinga, gagaling din naman yun eh. Okay? Next, number 6, pwede rin yung alternative medicine, 'di ba? Sa probinsya, 'di ba? Marami diyan halamang gamot, 'di ba? Yung mga bayabas sa sugat, wala naman. Ampalaya, pwede sa diabetes, 'di ba? Okra, ampalaya sa diabetes. May tulong konti yan, hindi ko sinasabi palitan yung gamot Pero ibig sabihin, may tulong to, marunong ka rin eh. Marunong ka sa mga magagandang halamang gamot, marunong ka sa over-the-counter medicine, marunong ka sa first aid, pwede na yun. Number 7, paano gumagaling din? Positive thinking. Okay, positive thinking, pagdarasal, may tulong yan. Kasi pag iniisip mo gagaling ka, maganda pananaw mo, mas gagaling ka eh. Pag iniisip mo, malakas katawan ko, manglalabanan ko to, marami pa ako gagawin sa buhay ko. Pag ganun ang isip mo, mas gumagaling. For example, cancer patient. Cancer, sabi mo, cancer doc, mahirap yan. Siyempre, cancer, kailangan magpapacheck tayo sa doktor. Pero, yung cancer patient na mahina ang loob, kinumpara nila, isang grupo ng cancer patient, puro mahina ang loob. Tapos yung isang grupo ng cancer patient, puro matatapang, gusto pa mabuhay, lumalaban. Yung grupo ng cancer patients na gusto pa mabuhay at lumalaban, mas mahaba ang buhay nila. Longer life. Pero yung mga cancer patient na malungkot na, depressed na, nagka-cancer na depressed, na stroke na depressed, mas umiikli ang buhay. So, positive thinking, pananaw ng tao, napakahalaga. Kasi, pag gusto mo pa talaga mabuhay at humaba ang buhay, yung katawan mo susunod eh. Susunod siya. The body will follow. Pipilitin ng katawan, kailangan ko gawin to. Utos ng utak eh. Pero kung isip niya, wala na akong silbi dito, wala nang purpose, lalo siya manghihina. Okay? Number 8, yung previous experience mo sa sakit, malaking bagay. Anong ibig sabihin dito? Sanay ka na dun sa sakit. For example, dati, nagka-stiff neck ka, marunong ka na paano ayusin, di ba? May massage. O, di ba? O, na-frozen shoulder ka, sinusunod mo yung mga tips natin. O, paano inayos frozen yung sumakit ng likod. Nakuha niyo yung mga stretching, yung mga massage.
O dati, nagkaroon kayo ng pilay, natuto ka na paano pagalingin yung pilay, cold compress, hot compress. Yung dating experience mo, makakatulong yan na kaya mo na gamutin sarili mo. Panic attack. Okay, nervyos ka, panic attack. Unang panic attack mo, natatakot ka, nagpa-check ka pa sa doktor. Pero pag umulit-ulit yung panic attack, medyo sanay ka na eh. Hindi mo na kailangan magpa-check. Alam mo na anong gagawin eh, di ba? Kalmado lang, panoorin mo lang yung video ni Doc Willie sa mga panic attack and nervyos. Usually, gagaling ka na. Number 9, paano gagaling ng hindi nagpapadoktor? Immune system. Okay. Pag malakas ang immune system mo, tulad na sinabi ko, yung healthy foods, sapat na tulog, 'di ba? Maraming tubig, 'di ba? Pampalakas ng immune system 'yan. Ligo ka, konti lang yung mga bacteria, magandang lifestyle, may exercise, hindi ka overweight, lalakas ang immune system mo. Maraming vitamin C, rich foods, gagaling ang katawan mo, meron kang self-healing. Ibig sabihin, kahit kahit naulanan ka minsan, kaya mo. Kahit meron ka nakausap na may bakterya, na may trangkaso, hindi ka mahahawa. Kasi malakas immune system mo eh. Mabilis ka makarecover. Diba? Fit na fit ka. So, pag malakas immune system mo, kompleto ka sa vitamina, mineral, mas kakayanin mo ang sakit. Diba? Number 10. Bakit may taong gumagaling, di nagpapadoktor? Number 10, pwedeng self-limiting illness. Ano tinatawag na self-limiting illness? Alam natin to. May mga sakit na hindi ganun kalala, kusang gumagaling. Kahit hindi magpadoktor. Tulad ng sipon. O, di ba? Sinisipon kayo, 2 araw, 3 araw, tapos gagaling naman. Trangkaso. Diba? Flu, lalagnatin ka 2 araw, 4 na araw, gagaling din naman. LBM, nagtatae. O, basta pa nagtatae ka, iinom ka lang ng mga oral rehydrating solution, tubig, juice, tapos pwede ka nung saging, diba? Yung brat diet, pang LBM yan, banana, rice, apple, tea. So, pag marunong ka mag-home remedy sa LBM, gagaling ka na rin. Kahit yung mga GERD, gastritis, nangangasim, di ba? Tinuturo ko na sa inyo, di ba? Pag nangangasim, dapat yung kain mo regular lang. Tubig every 15 minutes, 3 lagok, mahugasan yung GERD. Bawas stress. Sa gabi, bago humiga, medyo mataas yung unan. So, marunong ka na. Hindi ka na nagpa-check. Okay na, di ba? Nakuha mo na. So, yan ang mga simpleng sakit. Basta may alam ka sa mga first aid, kakayanin mo na yan. Okay? Pero syempre, itong sinabi kong 10 paraan, talaga ito halos sabi nga nila, mga 80% ng sakit, kaya mo na gamutin mag-isa eh. 'Di ba? Kahit hindi ka na magpa-doktor, 80% kaya mo. Pero, nililinaw ko, meron namang iilang sakit na mas serious. 'Di ba? Pag mas serious na, wala na tayong choice. 'Di ba? Palagay natin na heart attack. Siyempre, kailangan na ma-hospital yan. Na-stroke o na-paralyze, kailangan ma-hospital. May gamot eh. O appendicitis, kailangan operahan. Gallbladder stone, kailangan operahan. Yan. O dumudugo masyado sa matres, o ba kailangan operahan. Tapos, isa pa rin, maganda, marunong ka mag-self-monitor ng sarili mo. Anong self-monitor? I-monitor mo yung blood pressure mo. O marunong ka mag-monitor ng blood pressure. Uy, medyo mataas blood pressure ko. Bawas alat, bawas timbang. O di marunong ka na, gagaling ka mag-isa, di ba? Pero kung sobra taas blood pressure, baka kailangan mo ng maintenance. Blood sugar, marunong ka mag-monitor once a year. Di ba? Makita mo, okay pala blood sugar ko. Urinalysis, ma-check yung ihi. May UTI ba? May kidney problem? Pag marunong ka na mag-monitor, kakayanin mo na rin. Especially ngayon, marami ng informasyon online, especially dito sa mga tips natin. So, 80% ng mga sakit, kaya mo to mapagaling sa tamang kaalaman, kahit hindi nagpapadoktor. Pero syempre, pag serious disease, gusto mo makasigurado, may pera ka naman, may oras ka naman, mas maganda pa rin yung check-up. Merong mga maintenance na gamot, napakahalaga din ito at regular check-up para makaiwas lang sa mga serious disease. Okay?
So, final words natin, tandaan nyo sapat na tubig, ligo palagi, tulog mahaba, positive thinking, healthy foods, palakasin ng immune system, positive thinking, and prayer. Lahat ito makakatulong para gumaling sa sakit. Good luck po. Salamat po.